What's next na kaya for the Trillion Peso March movement pagkatapos nitong part 2 ng kanilang protesta? Kausapin natin si political analyst Lester Balmatero. Magandang gabi po sa inyo, Professor Balmatero. Good evening po, Ms. Corina. Napakabata ninyong professor. Thank you. Ilang taon na po kayo? 30 po. 30, wow. Okay. So, siya na mismo, Pinky and Willard, ang nagsabi sa akin na parang ang konti ng mga lumabas ngayon sa... nakita ko yun noong September 21, mas marami talaga di hamak. Siguro 10 times more. Oo. Why do you think? Well, I agree, no? Kasi yung first time, I think may two things eh. I think maraming bagay. But first, patapos na kasi yung taon eh. Kung ang mga target mo na pupunta sana yung mga estudyante, sa amin kasi sa UP, final exam ngayon final weeks. So I guess sobrang busy ng mga tao. And then yung mga tao dahil pa December na rin, so busy na rin sa kanya-kanyang trabaho. But I think yung pinaka-importante kung bakit tingin ko konti yung turnout ngayon ay dahil yung mga tao ay medyo confused kung saan sila pupunta. Kasi the first time, September 21 kasi, sinasabi ng ating very clear na walang panawagan for resignation of President Marcos. But this time, very clear naman yung pagkakahiwalay ng dalawang grupo. The progressives are divided today. So I guess yung mga tao na dapat pupunta na walang organization, nakukonfuse sila kung saan sila ngayon pupunta. Pupunta ba sila dito sa People Power Monument or pupunta sila doon sa Luneta? Will they be asking for BBM's resignation? Pero yung kapalit. So I guess confused yung mga tao kung saan sila pupunta ngayon. Kaya mas konti Sa palagay nyo ba nakakadagdag sa kalituhan ng mga tao yung ang pagpipilian lang nila is Marcos or Duterte? Yes, sobrang laki nun eh. Kasi kapag sumama sila, well, tingin kasi ng mga tao, may kasalanan or at least hindi pwedeng tanggalin sa equation si President Marcos. Because he signed the bill and then kakilala niya itong mga ito, kakampi niya itong mga congressman and women na ito, at taga DPWH ito. So I guess hindi natin pwedeng tanggalin completely sa equation si President Marcos. But paano kapag they ask for resignation? No? Sino naman yung kapalit? And that's Vice President Duterte because the Constitution says the Vice President. No? Kaso lang, gusto ba ng mga tao yung alternative na Vice President Duterte? I think yung mga sumasama ngayon, sila rin yung nananawagan para doon sa justice for extrajudicial killing. So therefore, hindi sila papayag din na magkaroon ng another Duterte administration. Therefore, kaya confused din and lalabas pa ba ako or hindi na ako lalabas? No? Kaya I think kaya madami yung mga tao ngayon na nagstay. Bukod sa, of course, busy na rin. It's Christmas season already. In 1986, ewan ko lang kung buhay ka na nun. Okay, so it had to take the military, yung militar, at saka si Cardinal Sin ng Simbahang Katolika na lumabas at manawagan sa mga tao. Sa ngayon, ang simbahan at ang militar ay umaalyansa pa rin sa saligang batas. Correct. Sa palagay mo ba, dapat pa rin magpatuloy ang ganitong mga protesta kahit na sumusunod pa rin tayo sa saligang batas? Medyo biased kasi in the sense that I'm teaching citizenship and governance. No? I always encourage people to actually participate. In fact, yung mga ganitong klase ng protesta, it actually makes our democracy more robust. No? So kung ako, hanggat hindi pa rin napapanagot yung mga corrupt officials, kailangan patuloy pa rin yung ganitong klase ng panawagan or kilos protesta. But with regard to military actions, tingin ko kasi walang appetite. Ayaw na ng taong bayan na makialam yung military sa ganitong mga klase ng protesta or ganitong klase ng mga action. Kaya tingin ko wala ring appetite for that. Yun lang. Are you personally going to wait for hard evidence o kumbinsido na po kayo sa ilang mga personalidad as guilty? Well, academics kasi ako, so kailangan ko makita yung mga ebidensya na ilalabas. At lagi ko tinuturo sa mga estudyante ko, be critical. So wag lang tayong, halimbawa, yung lumabas na video ni Zaldico, papaniwalaan ba natin siya kaagad? I'm not saying wag nating paniwalaan completely, but I'm saying be critical. Kung ano ba, most likely hindi yun completely 100% true. Piliin yun yung sinabi ni Zaldico. But I think may mga enough na ebidensya para ma-prosecute yung ilang mga malalaking tao. At tingin ko, pagod na rin yung taong bayan na makita na hindi mapanagot, especially yung mga big fish, as they say, yung mga elected officials. Anong masasabi ninyo sa obserbasyon na at his weakest daw ngayon si PBBM dahil nga dito sa flood control corruption scandal? Yes.
I agree na probably this is the weakest kasi makikita mo rin yung trust rating ni President Marcos pababa ng pababa, no? Pero tingin ko matatapos niya kasi yung 2028 niya, no? Yung kanyang term matatapos niya yan, eh. Pero kung anong klaseng president, yun yung magiging problema. There are some observations na kung hindi man siya mapaalis completely, no, resignation na kinocall ng ibang mga grupo, baka magkaroon ng different calls para mas maging ano siya, no, to some extent maging lame duck president. At kung sino man yung i-endorse niya by 2028, kiss of death yun. Hindi mananalo yung i-endorse niya by 2028. Naku, marami pa akong gustong tanungin. Pero maraming salamat sa inyong oras, political analyst, Professor Lester Balmateros. Thank you very much. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.